Ayan. So, sino po dito ang napakahilig mag-antabay ng mga balita? News update. Yung talagang ayaw nyong mahuhuli kayo sa balita, kailangan yung mga current events, updated kayo. Meron ba? O, okay lang, kahit ano mangyari. Alam nyo dati, ako sobrang hilig ko talagang mag-abang ng news update. Minsan may mga GC pa kami, pag bagyo, mangunguna na ako magsabi ko anong signal number na nung bagyo. Kaya lang dumating sa point na parang nawalan ako ng gana, nawalan ako ng, nanamad ako, nawalan ako ng interest. Kasi sabi ko, parang lagi na lang negative yung nababalitaan. Parang lagi na lang toxic. Mas malamang pa yung bad news kaysa sa good news. Pagka nanonood ako ng news, parang hindi na nakaka-edify. Alam niyo yung ganong feeling? Oh, puro krimen naman, puro namang karahasan, wag na lang, diba? Pero for the sake of discussion, for the sake of sharing of ideas, sige po, mag-ano muna tayo, mag-recap kung ano yung mga latest na balita na alam po natin. Sa labas ng bansa, ano po yung mga balita ngayon? May digmaan, di ba? May war. Dahil sa war na yan, ano pong nangyari? Ano pong ibinunga? Tumaas ang presyo ng langis. At pagka tumaas ang presyo ng langis, tataas ang presyo ng bilihin. Matik na yon. Ano pa po? Merong 2 weeks na ceasefire na na-extend na indefinitely. So, hindi natin alam what to expect next. Sino ba ang matigas? Sino ba ang matibay sa kanila? Okay, eto na ngayon, sa loob ng bansa na. Ano yung mga bago? Eto, nothing new eh. Ano yung mga bago pero nothing new. Divided pa rin ang ating bansa. Diba? Ito yung bansa na maraming kulay. May kulay red, may kulay green, may kulay yellow, may kulay pink. Di ba? Meron pa bang iba? Yung impeachment trial, hanggang ngayon hindi matapos-tapos. Di ba? Yung flood control ghost projects, ang dami nang na-present na evidences, ang dami nang na-present na witnesses, pero may nakulong na po ba? Baka hindi ko nabalitaan. Nabalitaan nyo may nakulong na ba? Wala pa rin. Di ba? Ano pa po? Eto na, yung sinasabi ni Sister Marivic. Nahuli na si Saldico. Okay, pag sinabi nating nahuli, it doesn't necessarily mean that it is an arrest. Kailangan hindi ako mawala sa script ko eh. ang nahuli ay salita na very general. So pag nahuli, pwede nating sabihin na napahinto, na-stop, na-prevent sa pagkilos. Tama po ba? Sabi ni Auntie Moclair. So, nahuli na daw si Saldico. Ano pa po? May good news naman. Nag-roll back ang langis, ang presyo ng langis. Mga kapranggot. Ang layo-layo pa rin sa sa original price before the war. At ito po, trending. Ang dami pong galit ngayon sa Meralco. Isa ba kayo doon? Kamusta yung mga bills nyo? Sabi niyo, mahal ka, kamusta? Naramdaman ba? Tumaas? Ang dami daw po kasing extra charges. Kung mapapansin nyo, dun sa mga charges na nasa Meralco bill nyo, marami nga naman. Isa po dun yung gusto kong bigyan natin ng pansin, yung expanded lifeline rate law. So, sino po dito nakakaalam nun? Expanded lifeline rate law. So, opo. Ito po yung ito po yung programa ng gobyerno na ang nagso-shoulder, ang nagpapasan ay yung mga consumers. So, merong subsidized electricity si government na ang magbabayad po, ang magso-shoulder ay ang mga higher consumption na consumers. So,
So 100% po na discount yung ibibigay sa mga 4Ps sa kanilang electricity bill. At ang tawag po doon ay cross-subsidy mechanism. Ibig sabihin, may ganyang programa yung gobyerno, pero hindi po sa gobyerno manggagaling yung funding, kundi sa mga consumers na merong higher consumption. So ayun po. So tutulungan po natin ang ating mga kababayan dahil sa proyekto ng gobyerno. Magkaroon po sila ng 100% discount sa kanilang electricity. Sila naman daw ay nagko-consume ng 50 kilowatt hour and below. So, yun po yung tinutulungan ng gobyerno sa programa na yan. What if lumampas ng 50 kilowatt hour? Meron pa rin silang discount. At yan po ay salamat sa inyo sa tulong ng bawat isa. Cross-subsidy mechanism. Bago ko makalimutan, wait, there's more. FYI po, ito pong expanded lifeline rate law ay extended ng 50 years, mga kapatid. So, until 2051. Salamat na agad ng advance sa bawat isa sa atin, sa ating pagtulong, sa ating mga kababayan, na makabayad po sila, nabigyan sila ng 100% discount. So, araw-araw, ganito yung balita. Araw-araw, iba-ibang balita na narinig natin na sa totoo lang, di ba? Nakakatuwa ba? Nasisiyahan ba tayo? May mga good news, pero marami po talagang frustrating. And eto po, yung iba nga nakakausap ko, sabi nila, ay wala na akong masyadong makitang pag-asa sa gobyerno natin, sa mga namumuno sa atin. Kayo ba? Ano bang masasabi nyo doon, mga kapatid? Ito mga na-mention ko, this is not to dwell on the negative. Or hindi ito para pansinin lang natin yung mga pangit na nangyayari sa paligid. Actually, kaya ko yan inisa-isa kasi may bearing po yan sa topic natin this afternoon. So, ayun po, maraming mga usapin sa labas at sa loob ng bansa. Labas pa dyan yung mga personal struggles na meron ka. Diba? Maaring nakangiti ka dito, pero meron ka palang mga dinaramdam, meron ka palang mga buhat-buhat na mga pasanin. Hindi ka lang nagsasalita. So, ang tanong po sa hapon na ito, kaya mo pa ba? Meron ka pa bang pag-asa na natatanaw? Tanong mo ba yan? Na, is there hope left for me and my family and my nation? Sa lahat ng nangyayari sa araw-araw ng buhay ko, meron pa bang pag-asa? Naging tanong po ba natin yan? So, today, God wants to remind us all that there is hope in Him. Amen. Pwede ba nating sabihin, may pag-asa sa Diyos? May pag-asa sa Diyos. Sabay-sabay tayo Isa pa nga, may pag-asa sa Diyos. Amen. Tunay na may pag-asa sa Panginoon. At dahil kasama natin siya, meron po tayong pag-asa. First, the Lord wants to remind us that God's promise is sure. Ayan. Isa sa mga pinakasiguradong bagay na pwede nating panghawakan sa mundong ito, aside from the love of God, ay ang mga pangako ng Diyos. Ayan yung isa sa mga pinakasigurado, pinaka-sure na pwede po nating panghawakan. Amen? Jeremiah 29:11 says, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you a hope and a future." So ito po ay mga salita ni Yahweh na ibinigay niya sa kanyang bayan through prophet Jeremiah. Ngayon, just to give you the context or just to give you the background behind this text, ito po ay sinabi sa bayan ng Diyos sa panahon ng krisis, time of crisis. Ano po yung sitwasyon ng panahon na yon? They are in exile. Ibig sabihin, they are far away from home. Sila po ay under captivity. Binihag po. At pag sinabing
far away from home, exile, ano pong ibig sabihin nun? They are displaced, diba? They are living in uncertainty, hindi nila alam kung anong susunod na mangyari sa kanila. They are struggling, they are suffering. And ito pong verse na ito pong teksto na ito, it's specifically intended to encourage them. Bigyan sila ng pag-asa sa gitna ng dilim na pinagdadaanan nila. Kasi isipin nyo, 70 years captivity under the Neo-Babylonian Empire. So, ang hirap po ng kanilang sitwasyon. And naniniwala po ako na hindi lang po sila yung gustong encourage ng salita na yan. I believe in my heart na even as sa pakikinig mo dyan ngayon, sa upuan mo, kapatid, gusto ka rin ni Lord palakasin, encourage sa oras na ito. Can I hear an amen? Amen. So, ano po ang sabi? I know the plans I have for you. Even when we don't understand. Minsan sinasabi natin, hindi natin maintindihan yung mga nangyayari, hindi natin lubos na maunawaan, minsan magulo, minsan marami tayong tanong, but even when we don't understand, it helps to know na alam ng Diyos yung ginagawa niya. Hindi nagkakamali ang Diyos. I know the plans I have for you, sabi ng Panginoon. So kahit hindi natin maintindihan, basta alam ni Lord yun. Alam niya yung ginagawa niya. Amen po? Plans to prosper you, ang sabi po. Ang plano ng Panginoon para sa atin, lagi pong para sa kabutihan natin. Never pong magpaplano ang Diyos ng makakasama po sa atin. Amen? Always for our good. Ano pa po? Ang sabi, plans to give you hope. So, God Himself is assuring us na meron kang pag-asa, kapatid. Meron kang pag-asa kasi kasama mo ang Diyos. Sinasamahan ka ni Yahweh. Amen? So, kahit na hindi ka nais-nais yung mga pinagdadaanan mo sa buhay mo, kahit na minsan sasabihin mo, parang minamalas naman yung buhay ko, parang hindi favorable yung mga nangyayari. Kahit na hindi ka nais-nais yung mga nangyayari sa buhay mo, don't ever think that God has forgotten you. Wag na wag mong iisipin na parang kinalimutan naman ako ng Diyos. O may kinikilingan ba? May pinapaboran ba ang mga pangako ng Diyos? Para lang ba sa kanila yon? Sa akin? Hindi. Hindi po. Ang pangako ng Diyos ay para sa ating lahat. Ang pangako ng Diyos ay wala pong kinikilingan, wala pong pinapaboran. Amen po? So, wag natin pong kainggitan na bakit may mga yumayaman, nagpapasasa sa maraming pera na galing sa masama. Bakit may mga tao na malay-maleta yung pera nila na hindi natin alam kung saan ba nang galing. Kasi kahit na marami silang pera, ang tanong, may kapayapaan ba sila? Tunay ba silang masaya? Amen po? Yan, yung mga scammers, ang daming scammers. Kami yata nasuki na. Sa akin ng mga kaibigan ko, huwag ka nang magpangatlo ha. Untog na kita. Ang daming scammers, mag-ingat po tayo. Kaya kami ni Pastor naka-private profile eh. Baka sabihin ng iba sino kaya pinagtatago. Hindi po. Kasi even yung natin, identity natin sa Facebook, kayang nakawin, identity theft. Kaya minsan yung mga pinoposts natin, ang dami, pinopost, tinatag mo pa asawa mo, anak mo, hindi mo alam, parang pinapakilala mo na sa kanila kung sino ka. And meron po akong alam na ganyan, nangloloko siya ng tao, gamit ang isang pangalan, isang identity, tapos meron siyang Facebook, nandun lahat ng post, yung pala, hindi pala siya yun. Ginagamit niya lang yung pangalan na yun. At ninakaw niya lang lahat ng pictures, videos. Ninakaw niya yung identity nung tao. Kaya, nung naglabasan na yung mga kaso, na-find out na identity theft pala ang nangyari. Kaya, ayun po, medyo magbantay din po tayo sa ating pong mga information, sa ating pong mga pinopost sa social media. Okay, so, nakaka-frustrate minsan
yung gobyerno na meron tayo, yung pamahalaan na meron tayo, pero hindi naman po natin nilalahat. Meron pa rin naman pong iilan na matino, na natitira. And may mga yumayaman man sa maling paraan, sa masamang paraan. Pero yun nga, they may be rich materially, but the question is, do they have peace of mind? Are they genuinely happy? Diba? Kasi po, magkaiba po ang rich and successful. Kahit na humiga ka sa pera, kahit na marami kang pera, kung wala kang kapayapaan, o kaya kung ang purpose ng buhay mo ay hindi mo talaga natutupad, hindi nangyayari, wala pong ano dun eh. Wala pong fulfillment dun. Wala pong satisfaction dun. So, it's in the fulfillment of our life purpose that we gain meaning and satisfaction in our lives. At pwede po nating sabihing successful tayo kahit hindi tayo mayaman. Basta natutugunan natin yung pong tawag ng Panginoon sa atin at yung mga purposes ng buhay natin ay nagagawa po natin. So, maaring sabihin natin na hindi pa ganun ka-tangible sa buhay natin ngayon yung fulfillment ng lahat ng mga pangako ng Diyos. Pero kapit lang, patuloy mo lang panghawakan yung mga pangako ng Diyos. Patuloy mo lang na paniwalaan na in God's perfect time, mangyayari din yung mga pangako niya sa buhay mo. Okay, second, fear is real, but it's not from God. Fear is real, but it's not from God. And because it's not from God, it has no power and no authority over our lives. Tama po ba? Dahil hindi siya galing sa Diyos, hindi siya dapat na magkaroon ng kapangyarihan, hindi siya dapat na magkaroon ng authority sa ating buhay. Sabi po sa 2 Timothy 1:7, "For God has not given us a spirit of fear, but of power, and of love, and of a sound mind." Yan. So, fear is something that we feel as human. Totoo po ba? Meron po bang hindi natatakot dyan? Mga Superman, Superwoman, meron ba dito na hindi nakakaramdam ng takot? Let's get real. Diba? Nakakaramdam po tayo ng takot, ng anxiety, kung minsan nag-worry tayo. Bakit? Kasi alam natin that we have limitations. We are finite beings. Di po ba? Alam natin na hindi natin kayang gawin lahat. Meron tayong limitasyon. At pinapasok tayo ng mga alinlangan. Minsan, yung fear, yung worry, yung anxiety, kumakatok yan sa atin. Binubulungan tayo ng mga lies. Na wala ka na, napag-iwanan ka na. Hindi ka na magsasucceed, failure ka. Wala, hindi ka na gagaling. Wala, hindi ka na makakabayad. Hindi ka na makaka-move on. Hindi ka na makaka-recover. Wala, bankrupt ka na. Ang dami minsang sa atin bulong ng kaaway, bulong ng anxiety, ng worry, na kung saan hindi natin dapat pakinggan. Hindi natin dapat bigyan ng kapangyarihan sa buhay natin because those are lies from the devil. Those are lies na hindi dapat magkaroon ng kapangyarihan sa buhay natin. Amen. Ano po ba ang sabi ng Diyos? Kasi dapat yung sabi ni Lord, yung mas pakinggan natin. Yung sabi ni Lord, yung mas pagtuunan natin. So God says, in 2 Timothy 1:7, He has given us power. You have the power, kapatid. Kaya hindi ka dapat magpadaig. He has given us His love. Amen? And sabi sa 1 John 4:18, His perfect love casts out fear. Yung perfect love ni God, kapag hinayaan mo na balutin ka niyan, ano man yung fear na meron ka, ano man yung pag-aalinlangan na meron ka, magva-vanish yan mawawala yan Kasi i-cover ni Lord lahat ng alinlangan na meron ka, ng pag-ibig niya. Ano pa, you have been given a sound mind. Kaya pag minsan, napapaisip-isip ka, napapa-emote ka na wala na yata akong pag-asa sa buhay, wala na yata akong mararating. Kasi ang battle nasa mind di po ba? Ito lagi yung iisipin natin. You have been given a sound mind. Tumigil ka. Kasi may sarili mo, katukin mo yan.
Hindi ka dapat magpadaig. Binigyan ka nga ng sound mind. Therefore, you have the power to think correctly na hindi ka magpapadaya sa dyablo. Amen? Mas paniwalaan natin ang sabi ng Diyos. Feeling fear is human, but living in fear is a choice. Choice po yun na mamuhay ka sa takot, sa pag-aalinlangan. Normal na nag-aalinlangan ka bilang tao pero hindi ka dapat magpadaig dyan. Okay, which leads us to number 3. Choose faith over fear. Isaiah 41:10, ang sabi po dito, "Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. Yes, I will help you. I will uphold you with my righteous right hand." Tanong lang po, sino po dito yung mga gamers? Huwag kayong mahiya. Sino yung mahilig maglaro ng mga team-based games? Nilalaro siya na may ka-team ka, may kakampi ka. Di ba, gustong-gusto ninyo na yung kakampi ninyo mga malalakas, mga strong. Kasi pagka strong, anong ginagawa? Kaya kang buhatin, di ba? Tapos, ano yung ayaw niyong kakampi? Yung mga noob, mga weak. Kasi pag yan ang kakampi mo, ano mangyayari? Ikaw magiging tagabuhat. Stress na stress ka. Kasi mga kakampi mo, isa nga naririnig ko, mga bata siguro itong mga kakampi ko mga noob So, alam niyo yun? Gusto mo yung may kakampi kang magaling. Tama? Gusto mo may kakampi kang bubuhatin ka. Di ba? Si Lord, hindi lang bubuhatin ka Sasamahan ka, dadamayan ka, pagpapalain ka sa lahat ng panahon. Yung kinanta natin kanina, sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng panahon, nandun yung pag-agapay sa atin ng Diyos. Matatakot ka pa ba kung alam mong ang kakampi mo ay ang Diyos? Hindi na po. Amen? Ano pang dapat mong ikatakot? Sabihin mo nga sa katabi mo, huwag kang matakot. Kasama mo si Lord. Pag mo kang inaantok, sabayan mo ng sampal. Joke lang. Huwag kang matakot. Gising. Okay. God is with you even in your struggles, kapatid. Kahit nasa panahon ng mga struggles mo, sabi kanina ng kanta, sa lahat ng panahon. Walang pinipili. Good or bad season, nandyan si Lord. Kasama natin. Ang mga problema, dumarating, overwhelming. Minsan yung mga budget natin, yung finances, tight. Ang dami ating gastusin. Pero yung pang-budget kulang. Minsan pag tinitignan natin yung paligid natin, napaka-unclear, napaka-labo ng future, Lord. Pero, ano ba ang mahalaga? Ang mahalaga, alam mong kasama mo si Lord. Amen? Amen po ba? Alam mong kasama mo si Lord. At pag kasama mo si Lord, sapat na yon. Sapat na yon. Para hindi ka matakot, para pumanatag ka. Kaya kapatid, itingin mo lang lagi kay Lord ang iyong paningin. Huwag ka nang tumingin kung saan-saan. Huwag ka nang tumingin sa, ay teka, zero balance na yung ATM ko. Ay teka, darating na naman sila Judith. Alam niyo yun? Huwag niyo nang tignan yan. Paulit-ulit lang na cycle yan Masanay na tayo na parte talaga ng buhay ang mga struggles. Basta ang isipin na lang natin palagi, ang mahalaga Lord, nandyan ka. Sinasamahan mo kami. Ako talaga, pag pinagpe-pray ko yung ating bansa, hindi ko po maiwasan minsan na hindi maiyak. Hindi ko alam, panatiko ba o basta sobra yung burden ko sa ating bansa. Iilan lang yung presidente na sinuportahan ko, pero pag sumuporta talaga ako as in, lahat na yata ng political rally, pinupuntahan ko, ganun ako ka-diehard. Kasi ganun ko kamahal yung bansa natin, yung bayan natin. Na para bang sa akin, hindi maging lubos yung saya ko kung nakikita ko na yung bayan natin suffering. And minsan naiisip ko,
Lord, kawawa naman yung bansa namin. Wala na yung mga banyagang mananakaw, pero patuloy pa rin yung nakikita akong pang-aabuso, pananamantala, na nakikita ko, naghihirap pa rin yung mga kababayan natin. And hanggang ngayon, mahirap pa rin si Juan de la Cruz. Hanggang ngayon, parang nakikipagbaka pa rin si Juan de la Cruz kahit wala na yung mga mananakop. Sabi po sa Proverbs 14:34, righteousness exalts a nation. Ang isang bansa po, para yan ay maging maunlad, para yan ay maging progresibo, kailangan po talaga may righteousness. At hindi po mangyayari yan kung wala pong mga righteous leaders, kung wala pong mga godly leaders. Kaya patuloy po natin na isa mo talaga sa Panginoon sa panalangin na, Lord, bigyan mo naman kami ng mga righteous leaders, mga godly leaders. Buti na lang po, ayan, may konsiara tayo, pero iilan iilan yung nakikita natin na talagang matino, may takot sa Diyos. Ayan, meron akong isang kilala, raised up by a godly woman, a godly mother. So, ewan ko sa inyo kung meron mga may bet sa kanya for president. Pero isa po ako doon sa nagpe-pray na, Lord, sana yung generation ng mga godly leaders pangunahan itong tao na to at dumating na tayo sa puntong yung Pilipinas mabalik na, ma-restore na yung former glory. Kasi inalis ko na lang po sa outline ko kasi ayoko masyadong humaba doon. Pero grabe, kung makikita nyo lang kung gaano kayaman at gaano kaunlad ang Pilipinas 1950s, 1960s, na tayo ay lamang na lamang sa mga karatig bansa natin sa Asia. Second to Japan, tayo noon. Mas maunlad po tayo dyan sa Thailand, sa Vietnam, sa South Korea. Pero ngayon, napag-iwanan na po tayo. Kaya let's pray for godly leaders. Amen? Okay, tuloy po natin. Ang sabi po sa Isaiah, I will strengthen you. You may feel weak at times. Minsan napapagod ka na. Minsan gusto mo nang mag-give up. Pero lagi mo lang iisipin na ang Diyos binibigyan ka ng kalakasan. At yung kalakasan na yon sapat upang ikaw ay makapag-endure and makapag-overcome. Ang sabi pa po ni Yahweh, I will help you. Ito po ang lagi nating panghawakan. Help is coming. Hindi siya tulad ng tao na pwede kang talikuran, iwanan sa ere. Si Lord, ang tulong niya darating sa oras ng ating pangangailangan. Ang sabi pa po ng Isaiah, I will uphold you. I will uphold you. Grabe si Lord. Hindi niya hinayaan na ikaw yung kumapit sa Kanya. Kasi pagka dumating yung time na puro ka problema, puro ka pagsubok, baka yung kapit mo lumuwag baka bumitiw ka. Kaya nakita niyo, siya na lang yung humawak sa atin. Siya na lang yung nag-uphold sa atin. Para ano man yung mangyari, ano man ang kaguluhan na maganap sa mundo, hindi po tayo mawawala. Hawak tayo ng Kanyang kamay. Amen? So, ibig bang sabihin, kapag tayo ay nanampalataya, ibig bang sabihin, hindi na po tayo tinatabla ng takot, hindi na po tayo nag-aalala. Hindi po. Sabi ko nga kanina, bilang tao, normal po yun. Faith is not pretending that everything is okay. Hindi po porket may faith ka, ay okay lang lahat yan. Ako may nararamdaman ako, may ganyan. Hindi, okay lang yan. Wala yan. May babayaran ako. Laki ng utang. Wala yan. Hindi ganon. Hindi ka na lang faith. Hindi na normal yon. Ang faith ay, even if things are not okay, you are able to trust in the Lord. Nagtitiwala ka pa rin sa Panginoon even if things are not okay. Okay, so how do we live this out? How do we choose faith over fear? Una po, pray instead of panic. Yan. Pray instead of panic. Malaki ang babayarin mo.
enrollment na, wala ka pang tuition, meron kang mga sakit, karamdaman, may board exam ka, wala kang regular income, sige, isa-isahin mo lahat ng mga nagbibigay sa'yo ng worry. So, ang daming challenges. Keep praying. Amen? Inaatake ka ng mga anxiety, inaatake ka ng depression, inaatake ka ng kung ano-anong negative na kaisipan. Keep praying. Lift everything up to the Lord. The more challenges na dumarating sa buhay mo, the more you pray. Hindi yung nakikarried away ka na at nanghihina ka na, hindi po, ilaban mo yan, kapatid, ilaban mo yan. So, ang dami pong mga alalahanin, pray. Yun lang po talaga, pray. Sabihin mo nga sa katabi mo, pray. Dagdagan mo pa yung prayer mo, kapatid. The more challenges you face, the more you pray. Pangalawa po, limit negative voices. Yan, hindi lahat ng napapakinggan mo, hindi lahat ng napapanood mo, hindi lahat ng nababasa mo, paniniwalaan mo. Piliin mo, ilimit mo, yung lalo na i-filter out mo yung mga negative voices, yung negativity. Ako po dati, mahilig ako mag-Google. Ano man yung maramdaman ko, may sumakit sa akin, Google agad ako. Symptoms ito ng, ay naku, baka meron na akong, ano nyo yun? Parang naaaning lang, na talagang lahat na lang ng maramdaman ko, ginugoogle ko. Tapos, isip na ako ng isip niyan. Nako, parang tumutugma itong mga symptoms na ito dito. Baka may ganito na akong sakit. Alam niyo yung ganon? Sino sa inyo ganon? Alam niyo, na-realize ko hindi nakakabuti. Parang nadodoble yung dumadami yung yung nararamdaman mong sakit. Parang nung unang sakit ng ulo lang, kakaisip mo, parang napapraning ka, napaparanoid ka. And talagang inimpress sa akin ni Lord na tigilan ko na yon. Tigilan ko na yung kaka-Google ko. Kung nag-Google man ako ngayon, it's more on, parang finding remedy, finding solution. Like, how do I keep my heart strong and healthy. Mga ganyan. Tapos kung ano yung nabasa ko, o kaya, what are the best foods and drinks to consume para maging ganito. So, alam niyo yun, yung pag-google ko, more on, para na sa makakatulong sa akin. So, ganun po yung gawin nyo. Huwag na ninyong pag-aksayahan ng panahon, yung makakapagbigay lang sa inyo ng takot. Too much negative input feeds fear. Kaya kung alam mo nakakasama, alam mo na parang negative na yung ibinubunga sa'yo, tigilan mo. Okay, mas paniniwalaan mo ang salita ng Diyos. Pero, anong paniniwalaan mo kung hindi ka nagbabasa? Di po ba? Nung tinanggap mo si Lord, pinaniwalaan mo yung John 3:16. Hindi naman pwede na na may sakit ka, John 3:16 pa rin. Hindi naman pwede na meron kayong problema mag-asawa, John 3:16 pa rin. Although, the Word of God is very powerful at pwede naman talaga nating panghawakan yung salita ng Diyos sa lahat ng panahon. Pero meron pong specific na salita ng Diyos na magmi-minister sa'yo for every situation in life that you have. So, ugaliin po natin na magbasa ng salita ng Diyos. Ayan. Make it a habit to read God's Word. Saturate your mind with the Word of God. Para hindi po tayo nadadayo ng kaaway, hindi po tayo naliligaw sa mga decision makings natin, hindi po tayo natatalo ng mga takot, pangamba. Okay? Okay. Third, speak faith, not fear. So, alisin na po natin yung hindi ko kaya sa bokabularyo natin. Alisin na po natin yan. Kasi, lagi nating iisipin, ano mang pagdaanan natin, kaya natin. Dahil may Diyos na sumasama sa atin. So, make it a habit to speak faith, not fear. Sabi po ng Proverbs 18:21,
Death and life are in the power of the tongue. So whatever you speak has power over your life. Pagkagising mo pa lang sa umaga, pag nag-pray ka, simulan mo na kagad yung positive confession, positive declaration. Kasi ano man yung i-confess mo, ano man yung panampalatayaan mo, it shall be unto you. So, paniwalaan mo na yung positibo, paniwalaan mo na yung mga magagandang bagay. Speak life, speak healing, speak blessing. Huwag yung pagkagising mo pa lang sa umaga, unahin mo na si Facebook, unahin mo na mag-scroll ng kung ano-ano, or pagkagising mo sa umaga, inuna mo na magreklamo, mag-murmur, alam niyo. Unahin natin magpasalamat sa Diyos. Na una, nagising tayo, nagmulat pa tayo ng mata, at sunod-sunod din na natin i-confess. Whatever positive declaration that you can confess over your life. Ako po pa nagpe-pray, pinapatong ko po yung kamay ko sa ulo ko as a gesture. At sinasabi ko talaga, Lord, I speak life, I speak healing, I speak restoration of health upon this body. Kasi pag winika mo, nagkakaroon ng kapangyarihan yun eh. Kapag winika mo, nagkakaroon yun ng impact, nagkakaroon ng power. So, choose to speak faith, not fear. Subukan mong i-reverse. Sige nga. Lahat ng negative confession, i-confess mo. Pagkagising mo pa lang, natalisod ka lang, sasabihin mo, malas naman na buhay ito. Baka mamaya, konting lakad pa lang dyan, sundan ka na naman ng panibagong kamalasan. Alam niyo yun, lalo na pag, alam niyo yung sa paa, yung pinakamaliit na daliri. Sabi nila, ano ka nabasang meme, lahat daw ng masasabi mo pag yun yung natalisod sa'yo sa sobrang sakit. Naranasan niyo na ba yun? So, kumusta naman? Hindi naman kayo okay. So, speak life, speak healing. Ano man yung positibo na pwede mong i-confess sa buhay mo, sa pamilya mo, sa negosyo mo, sa buhay niyong mag-asawa, sa pag-aaral mo. Lahat, i-invite mo yung blessing. And lastly, number 4, be a source of hope. So, be an encouragement. Be an instrument para magkaroon ng pag-asa yung ibang tao. Na sa gitna ng kadiliman, sa gitna ng kaguluhan ng mundo, sa gitna ng uncertainty, merong isang katulad mo na nagliliwanag na parang nagsisilbing inspirasyon, nagsisilbing encouragement sa mga kasama mo sa bahay, sa mga tao sa paligid mo, sa mga ka-workplace mo, sa mga kaklase mo. So, piliin po natin na magbigay po tayo ng pag-asa. Hindi po magbigay ng, alam niyo yun, yung pag nakikita ka, eto na naman to eh. Puro negative na naman eh. Hindi. Piliin natin na makita nila tayo na liwanag, ilaw. So, sa ating pong pagtatapos, gusto ko lang pong sabihin sa inyo na maaring minsan kakatok po sa atin yung fear, yung worry, anxiety, mga negative emotions, negative thoughts. Bilang tao, minsan tinatamaan tayo niyan. Fear may visit your life, but it doesn't have to stay. Amen po? It doesn't have to stay. And in the first place, wag mong i-welcome yan, kapatid. Pag nararamdaman mo na kumakatok yan, i-dismiss mo na agad. I-rebuke mo ng Word of God. Tandaan po natin, many things are beyond our control. Pero ang mahalaga, nasa control ni God lahat. Lahat ng bagay. At ang sabi po ng Word of God kanina, Jeremiah 29:11, all His plans for us are good. So kung alam mo yon na things may be beyond your control, but everything is under the control of God, and all His plans for me are good, hindi ka na po dapat mag-alala pa, pumanatag ka na. Amen po? So, sapat na ito upang tayo ay manalig at magkaroon ng kapayapaan sa Panginoon.
Ito po ang gusto kong iwan sa inyo. Ang sabi po dyan sa next slide, choose hope over despair, faith over fear, and trust over worry. So kapag ka meron pong mga pagkakataon na pipili tayo, piliin na po natin yung manampalataya, yung makatanaw ng pag-asa, yung magtiwala. Amen po? Sige po, sa oras na ito, tayo po ay manalangin. Father God, we thank you, Lord, for your word. We thank you, Lord, for your encouragement, Lord. Salamat po, Panginoon, na sa gitna po ng kaguluhan, sa gitna po ng mga uncertainties na meron kami sa aming paligid. Salamat na meron kaming Diyos na nagbibigay ng pag-asa sa amin. Salamat na meron kaming Diyos na sumasa amin, na kakampi namin, Panginoon. At ano man ang mangyari, Lord, alam namin, sinasamahan mo kami. Kung hindi na namin kaya, Lord, binubuhat mo kami, Panginoon. Binibigyan mo kami ng kalakasan. Ina-uphold mo kami, Lord. Marami pong salamat, Panginoon. We thank you, Lord, that you are with us and you are for us, Lord God. We thank you, Lord God, for your love. Thank you, Lord, that more than anything, Panginoon, alam namin, nandyan ka palagi para sa amin, O Diyos. Salamat po, Panginoon. And Lord, teach us to trust in you, Lord. Teach us to always have faith, Lord. Kahit na minsan kinakatok kami ng takot, kinakatok kami ng mga pangamba, kaya mong piliin pa rin namin, Lord, na manampalataya sa'yo, magtiwala sa'yo, Panginoon. Dahil kailanman, Lord, hindi mo kami pinabayaan, hindi mo kami iniwan, Lord God. Palagi ka pong tapat, palagi ka pong naririyan para sa amin, O Diyos. Lord God, we lift up to you all our concerns, Lord God. Lahat ng bagay na bumabalisa sa amin, lahat ng bagay na nagbibigay ng pag-aalala sa amin, Lord God, we surrender them all at your feet. At hayaan mo, Lord, na hindi na namin pasanin ang mga ito, O Diyos. Hayaan mo na hindi na namin pasanin pa, pahirapan pa ang aming sarili sa mga bagay na ito. Hayaan mong isuko namin ang buong buo sa iyo, Lord God. And sa oras na ito, tanggapin namin, Panginoon, ang katugunan mo, tanggapin po namin, O Diyos, ang assurance na binibigay mo. Marami pong salamat, Ama, and Lord, ang mga aral mo na ito ay patuloy na itanim mo sa aming mga puso, O Diyos. There will be days that will feel like things are not okay, but help us to look unto you, Jesus. Look unto you, even when things are not okay. Because we know that you are in control of everything. At sinasamahan mo kami. At ang mga plano mo para sa amin ay laging mabuti, O Diyos. Salamat po, Panginoon. And Lord, maingat namin binabalik sa iyo ang lahat ng papuri at ang lahat ng pagluwalhati, Panginoon. Sa pangalan mo lamang, Jesus. Amen and amen.